Isang araw na lang para bukas upang ihanda natin ang ating mga sarili sa iba't ibang panig ng mundo sa ating pakikipag-isa bilang ating pananampalataya na ang ating Panginoong Hesus lamang ang tunay na pag-asa at liwanag ng mundo. Kaya sa paggunita natin ng Panginoong Hesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem bilang linggo ng palaspas ng pagsalubong sa ating Panginoong Hesus na tagapagligtas, ang Mesiyas na hinihintay ng mundo. Kung bakit ng taon 2000 ng kanyang kapanganakan, ipinagdiwang natin sa buong simbahan sa buong mundo ang dakilang jubileo ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. 2,000 na ang nakakaraan, na ngayon ay nakikiisa at sinasamahan tayo ng ating inang Birheng Maria bilang ina ng Diyos at ina ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos ang propesiya taon 2022 or 2022 sa Pilipinas para sa hinirang at pinili ng Diyos na maging Pangulo ng bansa na si His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. noong 9 ng Mayo 2022 alinsunod sa tipan ng Diyos sa buong mundo para sa kanyang buktong na anak na si Hesukristo, ang kanyang huling hapunan ng bagong tipan sa mga apostol bilang saksi ng ating Panginoong Hesukristo sa loob ng banal na bisa ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang pagdiriwang ng 6 na taon ng pandaigdigang selebrasyon ng ating kaligtasan ay nagsimula pagkatapos na maganap ang propesiya 2022 sa Pilipinas. At ito'y ipinagkaloob ng Inang Birheng Maria kay Santo Papa Juan Paulo II noong 2002 ng tungkol sa karagdagang misteryo ng Santo Rosario bilang ang ating Panginoong Hesus ang liwanag ng mundo. The Luminous Mysteries o ang misteryo ng liwanag ng Santo Rosario. Kaya tayo ay nasa 3 taon 2025 ng pagdiriwang ng pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan, at ito'y tumutukoy sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus ng kaharian ng Diyos.
Kaya nananawagan o kaya panawagan sa lahat ng mamamayan sa buong mundo na huwag payagan at iboto ayon sa konstitusyon at sa ating pagpili ng ating mga leader sa ating kanya-kanyang bansa ang maging pinuno o leader para wag iboto ay ang walang pagmamahal sa kapayapaan at pagkakaisa ng bawat tao at ng bansa, pagkat maraming inosente at mga civilian ang biktima ng digmaan nang dahil lamang sa iilang leader o sa isang pangulo ng bansa para magdeklara ng giyera na dapat may pagmamalasakit sa mamamayan at sa kapakanan ng kahalagahan ng buhay at dignidad ng bawat tao. Panawagan na suriin at piliin para iboto ang tunay na may pagmamahal sa bansa at mamamayan sa buong mundo. Hindi na dapat natin hayaang manaig ang kadiliman at kasamaan at pagkakawatak-watak ng bawat tao nang dahil sa isang leader o iilang leader na ang puso ay para lang maghiganti at gamitin ang mga sundalo para magalit upang sumiklab ang digmaan. Ngunit ang bawat tao at mamamayan ang biktima upang kumitil ng maraming buhay. Huwag na din dapat payagan ang People Power Revolution upang palitan at patalsikin ang naihalal na leader ng bansa bilang Pangulo sa naging halalan ayon sa batas ng konstitusyon para sa naging isang lehitimong leader ng bansa. At sa iba't ibang panig ng mundo, hindi na tayo dapat paggamit sa mga politiko at leader ng iba't ibang grupo at ng kani-kanilang supporters upang ilayo at magpadala tayo sa iba-ibang mukha at paninira sa bawat kapwa kandidato na aral na walang sariling plataporma at balakin sa pagiging inihalal na leader upang iboto, hindi ang gamitin ang paninira ng umangat at mapansin ng mga mamamayan. Kung sa
kung sa tingin natin sa mga politiko o partido politikal ng kanilang iniindorso bilang maging ating pinuno ng bansa at bayan, bilang may binigay ang Diyos sa ating lahat ng ating kalayaan, pumili ayon sa ating konsensya na makakatulong sa paglago at pag-unlad ng bansa at hindi sa pamumulitika lamang at tunay na may pagmamahal sa bayan at mamamayan. Ng pagsulong ng pagkakasundo, pagtutulungan, kapayapaan, at hindi isinusulong ang sariling kapakanan upang gamitin ang taong bayan bilang ang ating Panginoong Hesus ang tunay na pag-asa ng mundo. Kaya nananawagan na kailangan tayong makiisa sa Panginoon ng kanyang muling pagkabuhay. Imulat na natin ang ating mga mata sa katotohanan. Ang pagliligtas ng Diyos sa atin at sa buong mundo ng kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal. Hindi ng poot, galit, paghiganti, at gumamit ng dahas na nagiging sanhi ng paglapastangan sa kapwa-tao, nalabag sa utos ng Diyos at ng pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Itinuro ni Jesus ang tungkol sa kalikasan ng kaharian, ang mga halaga nito at ang landas sa pagpasok dito. Nagpakita si Jesus ng pagkahabag at pagmamahal sa mga nabawasan, kasama na ang mga dukha, may sakit, itinapon, na nagpapakita ng mga pagpapahayag sa kaharian o nagpapakita ng mga pagpapahalaga sa kaharian. Kaya ang palaspas sa darating na araw ng linggo ay upang alalahanin at ipagdiwang ng si Jesus ay pumasok sa Jerusalem sakay ng isang asno gaya ng inihula sa hula sa lumang tipan sa Isaias at Zacarias, kung kaya't magkaroon tayo ng pananampalataya sa kapangyarihan ng pag-ibig at habag, maging sa
pinakamadilim na panahon at magsumikap para sa isang mundo kung saan nananaig ang kapayapaan, katarungan, at pagkakapantay-pantay. Amen.